ito na yung mismong unit. Ayan. So, check natin yung specs niya. Device info, ayan. Android version 40 na siya. Memory niya, 4GB RAM. Storage, 64GB. Ayan. Okay, sige, sa pagbaklas ng panel, stereo panel dito sa Innova, 2016 hanggang latest version ngayon. So, unahin nyo lang, syempre gamit kayo ng ganitong prying tool. So, sisikwatin nyo lang siya dito. Unahin nyo siya. Dito, tanggalin nyo to. So, ito kasi, nandito yung push start button niya. So, dito lang natin siya sa side. Then next, dito tayo sa gilid. Unahin nyo dito. Then, dahan-dahan, sikwatin nyo dito. Dahan-dahan lang yun sa hila dito, pag-angat nyo. Kasi, pwedeng mabasag din yung mga clips na yun. So, ayan lang yung nag-hold sa kanya, itong mga clips na to. And then, dito lang muna siya. And then, ito, ako ginagamit ko, kamay na lang, hinihila ko siya dito dahan-dahan. So, papakiramdaman nyo lang siya, yung mga clips niya. So, mahila nyo siya. Ito lang din yung nag-hold the clips niya. So, yan, then gamit kayo ng ganitong, ito, screwdriver na lang siya. So, yan, may 4 na screwdriver lang dito. So, syempre, dahan-dahan lang din. Mas maganda yung screwdriver nyo is may magnet na siya. So, ito kasi walang magnet to eh. So, yung magnet kasi mas maganda syempre para ma-prevent natin yung pagkalaglag ng mga screws dito sa loob. Ayan na to, ayan. Mahirap na kuhain kasi walang magnet. Ito medyo matigas lang kasi first time pa lang nabaklas itong stereo ni sir. Then pagka nabaklas nyo na to, nakuha niya yung mga screws na yan, pwede nyo na siya mahila. So ito lang, medyo maharang dito. So ito, nabaklasan natin yung pinaka head unit nya. And then ganito yung itsura ng likuran nya. So dito, meron na tayong plug and play harness para din sa Android head unit. So ito na siya. Ganyan yung itsura niya, may sarili na din siyang socket. Specific dito sa Toyota Innova 2016 pataas. So ayan, so dito plug and play na lang siya. Ayan. Ayan, sakto naman sa lahat. And then dito sa antena. Nasaan po yung rear camera niya? Andan dito na. Yung sa rear camera niya, ayun, yun lang ang medyo matrabaho syempre kasi nagapang niya yung wiring niya galing dito papunta sa likod. So ito, brand ng head unit is S-Go. Yun. So in order lang din to ni sir sa online. So dito syempre mas maganda kapag yung head unit na orderin nyo 9 inches, then yung panel 9 inches din. Sakto siya sa ganyan, sa dashboard. So parang original na rin siya. So ito yung dati, ito yung papalit natin ngayon. Tapos plug na lang din siya. So ito, syempre pagka nag-aano tayo, kahit na plug and play to, sinesecure pa rin natin yung wiring niya. Ayan, so magagapang na tayo ng reverse camera. So yung gapang natin ng reverse camera, so ako dito natin ginagapang yan. So syempre make sure dito sa ilalim na yung wiring na igagapang natin is hindi makakaharang dun sa sa mga pedals dito sa ilalim. Saka yung mga wiring dito, syempre maganda, silipin nyo din. Dapat nasa taas siya, hindi siya yung nakalaylay dito sa ilalim. Yan. So yan, bila lang dito. Tapos paggapang yan, dito ko sa nilalagay. Punta dito sa lugar. Singit nyo lang siya dito. So, dito tayo sa labas. Singit nyo lang siya dito. Yan.
tanggalin nyo lang tong goma dito sa dito sa pintuan. Singit nyo yan dyan. Mas maganda yung nakatanggal yung goma para at least nasa loob siya. Yung iba kasi ginagawa nakaganyan yung goma tapos sinisingit lang ng pagganyan. Ito ginagawa natin nasa loob siya mismo. Papunta dito sa likod. Make sure din yung goma na to is nakalapat siya. Mabilis na. Ayan, so ito na singitan natin yung goma. Tapos sa likod. Ayan, dito na. Ito rin importante, meron kayong mga proper tools para, ayan o, nasisikot nyo ng mga maayos. Ayan, ilusot nyo dyan. So sa atin, pag naglulusot tayo ng wiring ng reverse camera, dito sa loob, pinapasok natin siya sa loob mismo ng goma. Ito yung isa sa mga ina-advise ko sa mga nag-DIY, saka yung mga ibang installer. Dito ikabit. Siyempre at least mas safe siya. Hindi naiipit yung wire. And then iwas sa sa loose wiring. Ayan. Possible din yung mga sunog. Yan, doon din magmumula minsan. So tayo dito natin ginagapang. Lulusot natin sa loob ng goma mismo. Ayan. Ito pass forward na lang natin. Sure, dapat din yung niya, yung goma na binubos na. Tapos yan, yun na lang, yung camera na lang yung kakabit natin dito. So yan, hingitay lang muna natin since naiwan ni sir yung camera. Patayin muna natin yung kotse. Okay. Cut muna tayo. Dumating na yung camera natin na naiwan sa bahay ni sir. So, ayan, ganito ginawa natin. Binaklas natin yung ilaw dito sa likod. Tapos, tinanggal din natin to. Inangat lang natin. Para dito natin i-placement yung reverse camera yun. So, dito, ganito yung tsura. Meron dalawang parang harang dito yan, yung sa plate light. Doon natin ilalagay sa gitna yung wire ng ng camera. Tapos mamaya makikita natin dito sa loob. Pakita ko sa inyo sa loob. Sakto dito sa gitna yung wire na itong camera. Tapos tape yan dyan. Secure na lang natin siya ng zip tie. Para hindi siya nakalaylan. Gumawa tayo ng ganitong terminal. So, ipit natin ito dito sa tornilyo para ito. Sa akin ito para sa reverse light saka sa brake light. Dito na natin kinabit yung reverse camera niya. Yan, AHD na siya. Tapos, gumamit lang tayo ng 3M tape dito. Hindi na tayo nagbutas, hindi na tayo tornilyo. Pero yan, original. Mas maganda yung kapit niyan. Tapos ito na yung mismong unit. Ayan. So, check natin yung specs niya, device info, yan.
Android version 40 na siya. Memory niya 4GB RAM. Storage 64GB. Ayan. Tapos ayan, pakita natin yung mga apps niya. So ayan, may Bluetooth na siya, radio, Google Chrome, Play Store, Google Maps. Ayan, yung GPS doon na natin nilagay. Tapos meron din dalawang USB port dito. Ayan. So dito, syempre pagka mag-ano tayo, gagamit tayo ng apps, kailangan natin ng connection ng Wi-Fi. So ayan, meron na rin siyang YouTube, Spotify, theme, DSP equalizer niya, ganito yung itsura. Ayan, may mga settings na ganyan. Z-Link 5, ito yung CarPlay. So ayan, nagko-connect pa lang dito sa phone ng client natin, Caser. So, check na rin natin yung reverse camera. Ayun. Ang press natin, check natin yung ano niya, settings. Ito dito wala yung settings na. Kasi pwede natin siyang lagyan ng ano eh, ng line. So, reverse line. Ayun. So ayan, sa mga interested and gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit, message lang kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. And sa namin Facebook page, Nexus Android Head Unit, Marikina City Branch. Thank you! Nice!